Sa ating pong worship message ngayon, hangon po natin sa 1 Corinthians chapter 2, verses 12 to 16. 1 Corinthians chapter 2, verses 12 hanggang 15. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Ngunit, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya, at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit naunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya nauunawaan ng sino man. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Opo, Panginoon, malibang ang Espiritu ninyo ang siya magturo sa amin, aming maunawaan ang iyong mga espiritual na salita. Kaya naman, Panginoon, paghariin po ninyo sa aming puso ang iyong kapangyarihan na sa aming pakikinggan namin ito sa espiritual na paraan at hindi po sa laman. Sapagkat tanging sa espiritual na paraan, dito kami lumalago, dito kami tumitibay sa aming pong pananampalataya. Samahan niyo kami, turuan niyo kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At dinadalangin din namin, Ama, si Loida na aming pong manugang. Ngayon po ay nag-positive siya sa COVID at siya po ay manganganak nitong last week of July and first week of August. Kayo po nawa ang siyang mag-ingat sa kanya. At tulungan niyo sila, kanyang parents ngayon na naka-isolate sa isang kwarto dahil po sa positive. Ngunit alam namin, Panginoon, sila po ay nasa mabuting kamay sapagkat sila'y kapwa po na vaccine at nakatanggap na ng booster, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang mag-asawang ito, lalo si DJ, na siya pong mangalaga sa kanyang may bahay, sa kanyang 2 anak, at sa kanyang manugang ay biyanan. Tulungan mo po siyang palakasin. At nawa, bigyan niyo sila ng mga gamot, Panginoon, na nararapat para sa kanila. At ingatan niyo rin po si Iya na nawa, huwag po silang madapuan ng virus na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Natulad po ng ating pinag-aralan kanina Sunday School, Galatians 2:20, tayo po ay napako na kasama ni Kristo sa krus. Yan po yung kagandahan ng pananampalataya. Kapag kang isang tao na siya po ay tinawag ng Diyos at itinalaga na maging katulad kay Kristo, siya po ay tinawag, ito ay ang regeneration, upang siya'y ma-convert. At sa kanyang conversion, natatanggap niya ang pananampalataya upang sampalatayanan ang ginawa ni Kristo sa kanya, ang pagkakamatay ni Kristo alang-alang sa kanyang kasalanan, at ang kamatayan ng kanyang buhay upang siya'y mamatay at tayo magkaroon ng buhay. At ang isang taong na-convert ay may pagsisisi tungo sa kaligtasan at sa kalaguan. Ito'y habang panahon. At dahil diyan, siya po ay inaring ganap. At sa kanyang pagkakaaring ganap, siya po ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At siya po ay binigyan ng biyayang kabanalan.
At ang kabanalang ito ay mapapanatili na isang taong naligtas. Ito'y pangwalang hanggan na hanggang sa pagdating sa kaharian ng Panginoon. At nakita natin ang isang taong niligtas ng Panginoon, hindi na siya ang namumuhay sa kanyang sarili, kundi si Kristo. Ngunit sa kanyang buhay ngayon na nasa katawan, ng katawan ay mayroon pong indwelling sin o mayroong nakalublob na kasalanan pa, remaining sin. Ito'y kanyang nakukontrol sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus na nasa kanya, na siyang umibig sa kanya at nag-alay ng buhay para sa kanya. At dahil dyan, mga kapatid, napakalinaw po na ang isa pong taong Kristiyano ay hindi pa rin nawawalan ng kasalanan. Andun pa rin ang remaining sin. At the same time, andun din yung kanyang buhay, na bagong buhay, walang katapusang buhay kay Kristo, at siya po'y namumuhay, and the flesh, and itong katawang ito, become a living being, a living soul. Ito'y mananatili. Hindi po magkahiwala yung ating kaluluwa at katawan hanggat hindi tayo namatay dito. Sapagkat ang kamatayan po ay ibig sabihin pagkahiwalay ng laman at ng kaluluwa. Ngayon, bilang Kristiyano, alam natin ngayon na sa ating katawang ito ay nariyan pa ang remaining sin, nariyan pa ang kasalanan. Dapat nating maunawaan kung gaano katindi yung remaining sin na yan, yung tinatawag na laman, na dapat nating pagtagumpayan upang tayo'y makapamuhay bilang Kristiyano na namumuhay sa pananampalataya o espiritual. Now, gusto kong tignan natin muna ang mga gawa ng laman na nasa atin. Galatians chapter 5, verse 19 to 22 at 21. Ganito ang sabi. Sa 18 muna. Ay, 17 muna. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu. Ibig sabihin, kontra ang laman. Itong ating remaining sin at sa ating spiritual na buhay. At ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Na context, ang kausap na Pablo rito ay mga pure Christians, born-again Christians, na ang sabi ni Paul, sa inyong buhay, mayroong spiritual at mayroong laman, at ito'y nagdidigma. Yung gusto nyong gawin sa spiritual, minsan hindi nyo nagagawa dahil nagahari ang laman. Kaya ang sabi sa 18, subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Dapat nating malaman ito, mga kapatid. Ano yung mga laman? Ano yung kasalanang nasa atin pa? Ang mga ito ay pakikiapid. No? Pakikiapid means fornication. Fornication, ginagawa ito ng binata, dalaga, o may asawa kontra sa single. At ito'y nagagawa rin sa isipan. Not only in the physical way, but also in the spiritual. Matthew chapter 5, verse 28, kapag isang lalaki tumingin ng mahalay sa kapwa babae, siya'y nangangalo niya, siya po ay nakikiapid sa kanyang puso. Karumihan, anumang klaseng karumihan, nagagawa pa rin ng Kristiyano. Nasa atin yan. Anumang klaseng karumihan. Yang pagpunta, halimbawa sa mga party-party, mga jokes na yan, green jokes na yan, nandyan lahat yan, mga kapatid. Kahalayan, yung pagsusuot ng mahalay na nakakainganyo sa mga kalalakihan, at mga kalalakihan din naman na nagsusuot ng talagang hapit na parang bakat na bakat, nakikita, mahalay sa tingin. Be modest. Yun ang spiritual. Be modest. Hindi pumahalay. Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Not only the idols, not only images, but also whatever you love most than God, that is an idol. Even yourself. Ang iyong sarili, ina-idol mo. Masyado kang hanga sa iyong sarili. Dinidiyos mo. That is an idol. The biggest idol in your life is yourself. Ang sabi dyan. At, andyan pa yung pangkukulam. Pangkukulam, ano yung pangkukulam? Alam natin, ito'y paninira ng buhay. So, chismis, critics, whatever it is na nakakasira ng reputasyon ng kapwa, that is way of pangkukulam. Alitan, mayroong galit,
mayroong hidwaan, mayroong samaan ng loob, hindi nagkakasundo, pagtatalo. Mga kapatid, ginagawa ng Kristiyano yan. Paninibugho. Magka-girlfriend na kayo pero wala kang tiwala sa isang isa. Mga kapatid, love does not jealous. Ang sabi nga sa Corinthians 13 verse 4. Yun ang totoong love. May paninibugho, may pagkagalit. John chapter 3 verse 15. Pag ikay may galit sa iyong kapwa, ikaw ay murderer in spirit. Yan ay nagagawa ng Kristiyano. Pagkakamasarili, selfishness, sarili lang iniintindi, that is an idol again. Pagkabahagi, mayroong pagkukontrahan, may kampi-kampihan, yan po ay nagagawa ng Kristiyano, pagkakampi-kampi. Pagkainggit, paglalasing, whatever lasing it is, maaaring ito ay drugs, shabu, o anumang pagkalasing, yung mga tinatawag na mga tablets na yan, na kung ano, paglalasing, kalayawan, sobrang gawa ng laman na kinakaligtaan na ang nararapat. Imbis na maglinis ng bahay, nandun sa barkada na kwentuhan sa labas hanggang hating gabi, kalayawan. Ang sabi dyan, hindi lang kalayawan at mga katulad nito. Anumang katulad doon na hindi nararapat, gawa ng laman, binabalaan ko kayo, sabi ni Paul, gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Now, Christians, prove sa iyong sarili na hindi mo ito lifestyle, itong ginagawa ng laman. Sapagkat itong lifestyle mo ito, hindi mo maiwasan, meaning to say, you are not saved at all. Hindi ka paligtas. You just profess to be Christian in the lips, but malayo sa puso. So be sure, pag-pray mo sa Panginoon, liwanagan ka, Lord, give me repentance. Alam natin, repentance ay matatanggap mo sa conversion. At yun ay gawa ng Diyos lamang. Kaya mag-ingat tayo. Ang sabi dyan, wala pong magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit, ito na yung sa Espiritu. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Hindi po pag-ibig na malaswa, katulad ng tinuro natin sa youth fellowship, yung ating LCD, love, courtship, and dating. Nandun lahat yung tamang pag-ibig at maling pag-ibig. So dapat nating malaman yan, pag-ibig ito ng Diyos. Romans 5:5, ang pag-ibig na ito ay binuo sa ating puso nung tayo po'y ma-convert. Conversion. Lahat po ng blessings natin tinanggap sa Diyos ay mula sa conversion. Ang pag-ibig, kagalakan, joy, hindi ito magaspang na kagalakan. This is a heavenly joy mula sa ating Panginoon. Kapayapaan, peace. Ibig sabihin, mayroon tayong tamang relasyon sa Panginoon. Wala tayong away sa Diyos. At taglay natin si Kristo because Christ is the Prince of Peace. Pagtsatsaga, mayroon tayong diligence, pagtsatsaga, patience, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So, pinakahuli, pagpipigil sa sarili, self-control. Lahat po ng fruit of the Spirit, nagsimula sa love, sinasalo po ng patience, self-control. Kapag kang isang nagsasabing Kristiyano, wala siyang self-control, meaning to say, kanyang pinababayaan ang laman na siyang mag-dominate sa kanya, maghari sa kanya, mga kapatid, your Christianity is questionable. Imposible sa isang taong binigyan ng bagong puso at bagong espiritu, walang hanggang buhay na tinitirahan ni Kristo na gumagawa ng ganito sa kanyang sarili na tuloy-tuloy. Christians are not blameless, but sinless. Nagbabawas ng kasalanan. Pero mayroong pananagumpay. So nakita natin ang works of the Spirit and works of the flesh. Ngayon sagutin natin ang tanong, paano makikilala ang taong espiritual? Sapagkat ito ang ating paksa ngayon. Ano ba ang taong espiritual?
Paano natin masabi na siya spiritual o ako spiritual? Anong matututunan natin? Paano ito mapapanatili? Paano natin mapapatibay ang ating pamumuhay spiritual? Yan po ay sasagutin natin sa mga mahalagang katanungan din naman. Una, ano ibig sabihin ng namumuhay sa pisikal? Ang sabi nito, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu. Now, tanda natin context dito. Paul was talking to Christian. Siya po ay nagsasalita sa mga Kristiyano. Mga Kristiyanong nag-iisip sa laman, mga Kristiyanong nag-iisip na normal sa spiritual. Verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. What do you mean by kamatayan again? Ano ibig sabihin ng kamatayan? Pagkahiwalay. So, even Christians pwedeng mamatay. Ano yung mamamatay sa kanya? Yung kanyang espiritu? No. Ang kanyang bagong espiritu, bagong puso, bagong buhay ay everlasting, eternal. Ano yung mamamatay sa akin? Sabi ni Paul, kabag-habag ako sapagkat sino magliligtas sa
Katawang itong may kamatayan. Itong kamatayan natin. So therefore, kapag tayo gumagawa sa laman, namamatay ang ating fellowship with God. Nalalayo tayo muli sa Diyos. But our relationship with God, permanent po yun, di mawala. Pero yung fellowship natin, ngayon pag tayo po'y nahiwalay sa fellowship sa ating Panginoon, pumapasok po ang iba't ibang mga problema sa buhay. Kaya pinagdidiinan sa banal na kasulatan, huwag kayong mag-isip ni mamuhay sa laman because problems will come. Maraming problema ang darating dyan. Kamatayan ang mangyayari. Mayroon tayong separation sa fellowship natin sa Diyos. Napagkat tayo nahiwala sa Diyos, sin enters and problem enters. Sapagkat verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. See? Kung tayo po laging connected sa ating Panginoon, sa ating Diyos, in a spiritual way, then there is peace. There is joy. There is life. Verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Nakita nyo? Paano hindi tayo maiwalay sa ating fellowship with God? Sapagkat kung tayo kumikilos sa laman, napupuot tayo sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos. Ni hindi nga maaari. Nakita nyo, yung pong ating katawan, kalaban nito ang kautusan ng Diyos. Ayaw nito mag-submit. But the inner self, ang ating tutong buhay, talagang ang pag-ibig nito ay ang kautusan ng Panginoon. Pero ang ating katawan, ayaw. Kaya mayroong kumbate palagi, may labanan. Then verse 8, ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ngunit tayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. See? Christians ang kausap dito ni Paul. Wala tayo sa laman, meaning to say, hindi na tayo alipin ng flesh. We're no longer slave sa flesh, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi Kristiyano. Sabi po dyan, siya'y hindi Kristiyano. Meaning to say, siya'y hindi sa Kanya. Kung titignan mo yan sa New Living Translation, literally sinasabi, siya'y hindi Kristiyano. Kaya napakaganda pong malaman ito. So paano mag-isip ang isang pisikal, ang isang taong makalaman, Kristiyano na makalaman, mga kapatid, nakatuon sa mga bagay na kasalanan. Ephesians chapter 2 verse 2, na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sino yung mga anak ng pagsuway? The unbelievers. Pero tayo, Kristiyano, nilalakaran natin dati ito Ditong buhay natin noon Pero tayo binigyan ng Diyos ng bagong puso, bagong espiritu, pinananahanan ng espiritu ng Diyos. Pero ang mga nasa laman, kung namumuhay ka, mga kapatid, ang sabi dyan, lumalakad ka ayon sa takbo ng sanlibutan, at ikay sumusunod, naging obedient ka sa spirit of the world, sa himpapawid, which is Satan. Kaya tayo ay naging kaput-puot sa Diyos. Ingat, mga kapatid. How do we deal people as Christian? Kung mayroong nagtitempt sa iyo para magalit, paano mo ito pagbibigyan? Gusto mo bang mahiwalay ka sa fellowship ng God at ang puot ng Diyos na sa iyo? Palay ko, ayaw ko. So I'd rather tapakan ko yung aking pride. Hindi baling mapahiya ako, wag lang akong mawala sa fellowship sa Diyos. Makapamuhay ako sa espiritual. Ganun po mag-isip ang mga taong hindi Kristiyano. Ang isipan nila, ano yung uso ng mundo, ano yung hilig ng mundo, anong style ng mundo, anong bihis ng mundo, anong salita ng mundo, yun ang gusto nila. Tingnan nyo ba ang ating language ngayon? Naiiba na dahil sa kamunduhan Sino nagpauso? Mga homosexual. Pero
Ginagamit yan ng mga Kristiyano. Ginagamit, mga kapatid. Think. Mag-isip tayo. Ano ba yung style ko? Ang sabi sa Romans 12 verse 2, huwag tayong maki-ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kundi magbago tayo ng isip. Talikuran natin yun. Magkaroon tayo ng full stop. And 180 degrees back sa ating spiritual life. Sa pamumuhay natin sa Espiritu. Ng Diyos ang nabibigyan natin ng kapurihan. And gawin natin yung itinakda ng Diyos sa atin. Remember, ano itinakda sa atin ng Diyos yung tayo piliin? At kung tayo po ay kilalanin, Ephesians chapter 4, 1 verse 4, kayo'y pinili bago pa lamang likhain ng mundo upang maging banal at walang kapintasan. Then, ang ginamit din Romans 8:29, kinilala kayo upang maging katulad ni Kristo. That's our goal. The chief end of man is to glorify God. Kailangan nating sikapin na tayo mahubog kay Kristo. Ephesians 5:1. Ganito ang pagkakasabi. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos kaya ng mga anak na minamahal. Yun ang ating layunin. Tayo'y tumulad sa Diyos. Mamuhay tayo ayon sa spiritual. At paano natin pamuhay ito? Sa magitan ng ating pananampalataya. The just shall live by faith. The just shall live by faith. Huwag nating gawin ang ginagawa ng laman. Proverbs 7 verse 21. Proverbs 7 verse 21 to 22, ganito ang sabi. Sa maraming mapanuksong salita, kanyang nahikayat siya. Sa malumanay niyang labi, siya'y kanyang nahila. Nakita niyo ang temptation? Satan. At si Satan gumagamit yan ng mga tao, mga best friend, mga loved ones. At sasabihin niyan, maraming mapanuksong salita, kanyang nahikayat siya. Sa malumanay niyang labi, siya'y kanyang nahila. Verse 22, pagdaka ay sumusunod siya sa kanya. Gaya ng toro na sa katayan pupunta o gaya ng isang nasisilong usa. Nakita nyo? Napakasakit po isang Kristiyano dahil sa magandang pakita, sa magandang pananalita, na alam mong hindi siya Kristiyano, ang kanyang pananalita ay kamunduhan, pero dahil nahihikayat ka, ay para kang toro. Ang toro, matapang yan, nanunuwag yan. Pero parang maamong toro na hinihila patungo sa katayan. That's temptation works. That's physical or fleshly works. Yan po ang kilos ng mga hindi mananampalataya. Anong tawag nyo sa taong ang laging nasa oras ay trabaho? Businessman. Ang tawag sa kanya, business-minded. Right? Pero kung isang Kristiyano nandun palagi sa salita ng Diyos, spiritually minded. See? Ano yung ating pinagkakabalahan? Doon tayo nakikilala. Pero pag ikay Kristiyano, you are more than conqueror. Kahit ano pang trabaho ang hawak mo, kahit ano pang negosyo, kahit ano pang sitwasyon, maghahari ang pagiging Kristiyano. Huwag tayong pahila. Then, ikalawang tanong, ano itinuturo ng Biblia tungkol sa isipan ng taong espiritual? Ang taong nasa spiritual, mga kapatid, Matthew chapter 5, verse 3, isang napakaganda pong salita. Ang sabi, blessed. Blessed are the poor in spirit. Mapalad ang mga dukha sa espiritu. Ano ibig sabihin uli ng mapalad? Masaya, maligaya. Maligaya ang may abang espiritu. Why?
sa kanilang kaharian eh. Only spiritual people o person na namumuhay sa spirito ang mapalad. Bakit po? Nasa kaharian siya ng Diyos. Kahit saan siya magpunta, utos sa atin, go and preach the gospel. Kahit saan tayo magpunta, sino man kausap natin, ang taglay natin, dala natin ang kaharian ng Diyos. Sino man ang matapang man siya, makamundo man siya, pero tayo namumuhay bilang citizen of heaven, mapalad, masaya ang isang Kristiyano, ang isang nag-iisip espiritual. Dahil siya ay nasa kaharian ng Diyos. Now, may mga panganib sa ating panahon bilang mga Kristiyano, mga spiritual minded. Laganap ngayon ng kaisipang laman. Saan ka man bumaling sa mundong ito, paglabas mo ng pinto dyan, mga tao may kita mo dyan, andon lahat ang kaisipan ng laman. Mapunta ka sa kalsada, mapunta ka sa palengke, mapunta ka sa tindahan, mapunta ka doon sa saan man, sa mall. Talagang andyan ang kaisipang laman. Now, sikapin nating paunlarin ang ating kaisipang espiritual. Paano? Punuin natin ang ating mga sarili. Punuin natin ang ating mga isipan ng isipan ni Kristo. How do we do that? Paano natin gagawin yan? Mag-meditate tayo, light yoga, na Lord, pumasok ka. Come, Holy Spirit, I need you. Yan ba ang dapat natin, awitin natin para tayo pasukan ng banal na Espiritu? No. Yan po isang uri o paraan, isang mysticism. Hindi po yan ang paraan. Ang paraan po upang umunlad ang ating isipan ng isipan ni Kristo ay kung ano yung salita ni Kristo. John 6:63, ang sabi ni Jesus Christ, ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu. At ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Yun yung nagbibigay buhay, lakas ng ating kaluluwa, ng ating spiritual life. Faith cometh by hearing, hearing by the words of God. Ang salita po ng Diyos, salita ni Kristo, ang siyang naglalagay sa atin ng kanyang isipan upang malaman natin kung anong iniisip ni Kristo, anong sinasabi ni Kristo, anong mga gawa ni Kristo, anong mga layunin ni Kristo. It is through His Word na dapat natin i-consume sa ating sarili. Dapat wag tayong magpakawala ng banal na kasulatan. Tulad ngayon, taglay natin ang salita ng Diyos sa ating mga cellphones. Dapat lamang. Alam nyo, para sa akin, magsimula tayo sa 4 na gospel. I-practice nating basahin ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo ni Kristo. Matthew, Mark, Luke, John. Why? Sapagkat sa salitang ito, naririyan ang mga gawa ni Jesus. Sa salitang ito, naririyan ang mga himala ni Jesus. Sa salitang ito, nariyan ang lahat ng saloobin ni Jesus. Sa lahat ng ito, nariyan ang katuruan ni Jesus. Sa lahat ng riyan, nariyan ang utos ni Jesus. Sa lahat ng yan, nariyan ang damdamin ni Jesus. Sa lahat ng yan, nariyan ang puso ni Jesus, ang ministeryo ni Jesus. The more we feed ourselves with the Word of God, the more naman na tayo po'y nag-grow. Nagiging maingat tayo sa spiritual, sa physical na buhay natin. Madali nating ma-discern, madali nating makilatis ano yung hindi dapat sa ating buhay. That's how spiritual people think. Dapat tayo mag-isip tulad ng isipan ni Kristo. Hindi tayo dapat mag-isip tulad ng isipan ng physical o ng laman. Hindi na tayo alipin dyan. Now, sino ang ating makuhang modelo sa ganitong klase? Now, alam nyo, sa atin po, panghikayat ito sa lahat ng parents. Sapagkat parents, pagdating sa bahay, wag nyo lamang basta itulak ang inyong mga anak sa Sunday school natin.
Napakaganda ng Sunday School, maraming matututunan. Kayo mismo mga magulang, nagugulat kayo sa inyong ugali ng inyong anak. Pero ang pinakamalaga, kung magugulat kayo na lahat ng ugali nyo nakukuha ng inyong anak. Kaya the more ang parents po nagiging model when it comes to spirituality, at makikita mo sa mga anak, that's it, dapat kayo matuwa. At matuwa kayo na sila po ay natututo ng spiritual sa mga Sunday School sapagkat sila po ay natuto una sa kanilang mga magulang. Ang ating mga Sunday School teachers, sila po ay nagsasacrifice to help you upang ihanda ang inyong mga anak sa panahon na sila po ay tumanggap kay Kristo. Kaya mga magulang dapat number one model upang ang isang anak hanggang siya lumaki ay maging spiritual na tao. Sino pa? Now, marami po sa Bible, pero pipili lang ako ng at least 3. Una, si Jacob. Kilala si Jacob? Ang tawag ng pangalan ng Jacob is supplanter, deceiver, mandaraya, mapanlamang. At yan ay nakita natin sa kanyang kapatid. Nilamangan niya si Esau. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, namumuhay sa spiritual itong si Jacob. Bakit? Pinagtiisin niya for so many years, 35 years, niyang pinagtiisan na siya po ay handang patayin ng kanyang kapatid na si Esau. Pinagtiisan niya ito. Yung masamang plano ni Esau. At higit sa lahat, how many times na siya po diniceive ng kanyang biyanan na si Laban. Diniceive siya sa kanyang unang magiging asawa, si Rachel. Diniceive siya sa maraming pagkakataon sa mga anihan ng mga tupa, sa mga kulay ng mga tupa. Diniceive itong si Jacob. Hindi naging magandang buhay ni Jacob na siya po ay ating malaman. Napapaligiran siya ng mga taong fleshly, mga physical, makalaman ng mga tao. Pero nanatiling matatag itong si Jacob. Siya nanatiling spiritual. Sapagat naniniwala siya sa pangako ng Diyos kay Abraham na kanyang ninuno. Nakadepende si Jacob sa salita ng Diyos na kanyang natutunan. Doon siya tumitibay. At dahil diyan, napangalagaan niya ang kanyang pamilya sa mahabang panahon. Na-preserve niya ang family na ipinangako doon kay Abraham. At nung siya magkaroon ng problema, mga kapatid, na siya ay makipagtagpo kay Esau at nakahandang 500 men, may armado lahat para patayin itong si Jacob. Anong ginawa ni Jacob? Genesis chapter 28, verse 10 to 15. Ganito ang sabi. Umalis si Jacob sa Beersheba at pumunta sa Haran. 11, dumating siya sa isang lugar at naglipas na magdamag doon sapagkat lumubog na ang araw. Kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na yon at inilagay sa kanyang ulunan. No? Ito yung pinipreserve niya ang pangako ng Diyos kay Abraham doon sa Genesis chapter 12. Pero nang si Jacob po ay salubungin ni Esau upang siya patayin sa 32. Sa 32. Chapter 32 Genesis, verse 6 to 12. Ganito ang sabi. Ang mga sugo ay bumalik kay Jacob na nagsasabi, nakarating kami sa iyong kapatid na si Esau. At siya ay darating din upang sumalubong sa iyo at kasama niya ang 400 tao. Lahat siya ito armado. Kaya't natakot ng gusto at nabahala si Jacob at kanyang hinati sa dalawa ang mga taong kasama niya, ang mga kawan, ang mga bakahan, at ang mga kamelyo. At kanyang sinabi, kung dumating si Esau sa isang pulutong at kanyang puksayin ito, ang pulutong na natitira ay tatakas. Sinabi ni Jacob, O Diyos. Then Jacob prayed, O Diyos ng aking amang si Abraham. See? Kabisado ni Jacob ang kasulatan mula kay Abraham. At Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon, na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak, gagawa ako ng mabuti sa iyo. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan,
at lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod, sapagat dumaan ako sa hordang ito na dala ang aking lingkod at ngayon naging 20 tong ako. Inihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapapatayin niya ang mga ina, pati ang mga anak. Now, ano pa nakikita natin dito? Taglay niyang takot, hindi galit. Hindi rin paghihiganti. Etong pagkakataon ko, marami na kami. Kundi ang kanyang pag-amin, ang kanyang pangahawak sa pangako ng Diyos. Siya po ay nanalangin. At hindi siya bumitiw sa Diyos hanggat hindi siya sinasagot. Ganun po kumilos ang isang taong namumuhay sa Espiritu. At ano nangyari nung magkatagpo sila? Imbis na sila'y mag-away, imbis na sila'y magpatayan, nagyakapan sila at nag-iyakan. Gawa ng Diyos. That's how spiritual people moves. Ganun po dapat kumilos ang spiritual. Ngayon malakas na ako. Maghihiganti na ako. Sasalubungin ko siya. Ikalawang example na makikita natin sa Bible, sa New Testament, si Mary, si Maria. Ang tanong natin, bakit siya tinawag na Aba Ginoong Maria? Pinagpala, ano sabi? Napupuno ka ng grasya. Sa lahat ng Ginoo, siya ang babae, no? Well, ang tawag sa kanya ay babaeng pinagpala. Bakit? Sapagkat siya ang pinili ng Diyos na maging ina ni Jesucristo. Tanda natin, si Maria hindi Diyos. Siya'y tao. Pinagpala sapagkat siyang pinili ng Diyos na siyang magbubuntis para kay Jesucristo. Pinagpala yon. Isa siyang birhen. Meaning to say ng birhen, virgin. Hindi pa nakaranas ng lalaki. Maraming virgin ngayon na hindi na po birhen na pagkababae. Parents, kung kayo may anak, mga dalaga, ingatan nyo ang inyong mga anak. Sagrado ang kanilang pagkababae. Sa pinili itong si Mary, sapagkat nalulugod ang Diyos kay Mary. Bakit kaya? Dahil gusto lang ng Diyos? No. Background ni Mary, she is a spiritual person. Ang isipan niya ay laging spiritual. Kabisado niya ang Hebrew text, ang banal na kasulatan. Makikita natin sa kanyang prayers, like for example, Luke chapter 1, verse 46 hanggang 55. Saan niya kinuha itong prayers na ito, itong songs na ito ng pagpupuri? Ang sabi po rito, sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Nakita niyo? Sa kanyang espiritu, ang tawag niya kay Jesus Christ na kanyang tagapagligtas. Si Mary rito, hindi siya naligtas sa kanyang pagiging Maria, kundi iniligtas siya ng Diyos, kaya siya ginawang Maria. Okay? Sapagkat nilingat niya ang abang kalagayan. Nakita nyo, nilingat niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi. Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Siya'y nagpakita ng lakas sa pamagitan ng kanyang bisig, pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng mga kanilang puso. Saan galing ang ganitong pananalita ni Maria? Spiritual siya. Alam nyo, yung awit ni Maria, ito yung awit at prayer ni Hannah sa Old Testament. 1 Samuel. Si Hannah nag-pray para magkaroon ng anak. Si Samuel. At ang kanyang pasasalamat nung siya mag-anak, yan din ang pinagpasalamat ni Maria. Sinakita nyo, spiritual itong si Maria. At higit sa lahat, nung mag-asawa siya kay Jose, sila'y mag-asawa na. May karapatan na sila sa isa't isa. Pero hindi sila nagsiping hanggat hindi ipinanganak
si Jesucristo. Ano ang pinapakitang aral doon? Mas inuuna nila at pinalaga nila ang sa Panginoon kaysa sa kanilang sariling hangarin. That's how spiritual people think. Mas inuunang kapakanan ng Diyos kaysa sa kanilang sariling gusto, sa kanilang kalayan. Yan si Mary. At every time si Jesus Christ nagtuturo, tinuturuan ng kanyang ina, ang sabi po sa banal na kasulatan, makikita natin sa Luke chapter 2 verse 51, na tinatago ni Maria ang aral ni Jesucristo. Pinagyayaman niya ito. At alam natin, binabantayan ni Mary ang buhay ni Jesucristo at gusto niya makita ang pagpamumulaklak ng buhay ni Jesus ayon sa banal na kasulatan na this is the Messiah. Ganun po si Mary katapat sa salita ng Diyos. Hindi niya inuna ang kanilang sariling kagustuhan. Rather, inuna nilang masunod ang kalooban ng Diyos. And lastly, siyempre natural, si Jesus Christ ang number one. Si Jesus Christ, simula sa pinagkatawang tao, wala na siyang ginawa kundi ang sundin ang kalooban ng Ama. Sundin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Wala nang ginawa si Kristo. At yan din ang tinuturo niya sa lahat, sa atin. That's how Jesus think. To be more like the Father. At tayo rin, yun din ang nais natin. Yan, hangarin ng Diyos na tayo maging tulad kay Kristo. Kung paano si Kristo kaysa ng Ama. So every time na tayo po'y nalalagay sa anumang temptations, think. Dapat mag-isip tayo. Papasok ba tayo sa kasalanan? Alam nating mali, pero dahil may laking pakinabang natin, papasukin pa rin natin. Death will occur. Mangyayari pong death. Death ng ating fellowship with the Father. Hindi po tayo lumalago. Now, paano natin makukuha ang isipan ni Kristo? Lahat ng sinasabi ko, tanging sa salita ng Panginoon. Kaya mayroon tayong mga preaching. Mayroon tayong prayer meeting with words. May message. Mayroon tayong mga Bible studies. Mayroong Bisaya na preaching. Mayroong every Friday preaching. Lahat, puros preaching. Why? Para tayo ay makatanggap ng isipan ni Kristo. Nang sa ganun, maipamuhay natin ang ating buhay tulad sa larawan ni Kristo. Yan ang layunin ng ating pananambahan sa simbahang ito. So, tularan natin ang Panginoon. Huwag tayong magpalipin sa ating remaining sin sa flesh, but live by faith. Live by faith. Parangalan ng Diyos sa ating mga katawan. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Gawa nga po, matutunan namin parangalan ang aming Diyos sa aming pangangatawan, sapagat ang katawan namin mayroong pang nananatiling kasalanan, nakalublog pa dyan, at maaring manukso sa amin at dalhin kami sa kamalian at pagkaligaw upang pasakitan ang aming buhay spiritual. Nawa, Panginoon, mamuhay kami ayon sa salita ni Kristo. Sundin namin ito. Kahit ito man ay salungat sa takbo ng sanlibutan, ngunit kalooban ninyo, hayaan niyong kami mapahiya sa sanlibutan upang huwag kaming mapahiya sa iyong karian. Maraming salamat, Panginoon, at nawa gamitin niyo ang aral na ito upang ang mga kapatirang narito, sila naman ay magbahagi sa kanilang mga kaibigan at sila naman po ay makapag-anyaya sa kanilang mga kaibigan upang makinig, dalhin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Whether it is Bible study o prayer meeting o lalo na po sa Sunday worship. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.